Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 27, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Taas presyo sa mga produktong petrolyo, nakaamba na naman ngayong linggo. Unang tranche ng 85 pesos na taas sweldo sa NCR, epektibo na. Tatlong individual na iulat na nasawi sa bagyong Quiapo at Habagat. Vice President Sara Duterte, iginiit na hindi siya magbibitiw sa pwesto. DFA tinangging bunga ng forced labor ang mga produktong gawa sa Pilipinas kasunod ng 12.5% tariff na ipinataw ng Amerika. Transport Group na Altodap humihiling na itaas sa 15 pesos ang per liter fuel subsidy sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa ating Metro News, zipper lane ipatutupad sa Commonwealth Avenue ngayong araw bunsod ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para naman sa ating Science and Technology News, kakaibang planetary system sa Milky Way nag-iwan ng katanungan sa mga siyentipiko. Sa ating lifestyle news, gold artifacts na nadiskubre sa isang Byzantine-era ship na katulong upang matukoy ang sakay nito. Music trivia, ngayong petsa nanguna sa US single chart ang 1974 song na ito ng American singer-songwriter na si John Denver. Anong awitin nito? Alamin. Balitang kakaiba, BJMP Baguio Female Dormitory, napagkamalang hotel ng isang netizen. Oras pa natin na 6:40 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rosemary Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. May nakaamba na namang taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na maaaring tumaas ng 7 pesos hanggang 8 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Ang kada litro naman ng gasolina ay nasa 6 pesos hanggang 7 pesos ang posibleng madagdag, habang ang kerosene ay nasa 5 pesos hanggang 6 pesos ang inaasahang taas presyo. Ang panibagong oil price hike ay bunsod pa rin ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos sa gitnang silangan na nakakaapekto sa pandaigdigang presyo ng langis. 774 Balita Ngayon. Epektibo na simula noong Sabado ang unang tranche ng 85 pesos na aumento sa arawang sweldo ng mga manggagawa sa National Capital Region o NCR. Sa ilalim ng Wage Order Number NCR-27, nakatakdang makatanggap ng 60 pesos na dagdag sahod ang mga minimum wage earner. Dahil dito tumaas sa 755 pesos mula 695 pesos ang arawang minimum wage sa non-agricultural sector, habang naging 718 pesos mula 658 pesos ang sahod ng mga manggagawa sa agriculture, maliliit na retail at service establishments at manufacturing firms sa may limitadong bilang na empleyado. Ang ikalawang yugto ng aumento na 25 pesos ay ipatutupad sa ika-20 ng Enero ng susunod na taon na magtataas sa minimum wage sa 780 pesos para sa non-agricultural sector at 743 pesos para sa iba pang sektor. Ito na ang pinakamalaking wage hike sa kasaysayan ng Metro Manila na inaasahang makikinabang ang humigit kumulang 1.1 milyong manggagawa. Samantala, konkretong reforma para sa mga kasalukuyang problema ng mga Pilipino, nais marinig ng senador sa SONA ng Pangulo. Detalye ihahatid ni Conde Batak. Hinimok ni Senior Deputy Majority Leader J.V. Ejercito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gamitin ang kanyang State of the Nation Address para mag-anunsyo ng mga konkretong reforma na direktang tutugon sa mga kasalukuyang problema ng mga Pilipino.
Binigyang diin ni Ehersito na wala ng panahon sa paligoy-ligoy ang mga tao at sawa na rin ng taumbayan sa mga pangakong madalas na napapako, kaya sa huling 2 taon ng kanyang pamumuno ay konkretong aksyon ang mas gustong marinig ng mga Pilipino. Pinakauna sa nais ni Ehersito ay ang pagbuwag sa korupsyon sa maanumalyang flood control projects na naging ugat ng pagkakaroon ng trust issues ng bayan sa mga infrastructure projects. Umaasa rin ng senador na iaanunsyo ng Pangulo ang pinalawak na PhilHealth benefits na kung saan ang state health insurer ang sasagot sa 60 hanggang 70% na hospital bills ng mga kababayan. Dagdag pa sa inaasahan ni Ehersito na maririnig sa SONA ni PBBM ang automatic suspension ng excise taxes sa mga produktong petrolyo sa tuwing may panahon ng extraordinary na pagtaas sa global oil prices, konkretong hakbang para maibsan ang mataas na cost of living, komprehensibong programa para mapababa ang presyo ng kuryente, transportasyon, mga gastusin sa pagpapagamot at pagkain, at iba pang gastusin na nakakaapekto sa bawat pamilyang Pilipino at sa kakayahan ng ekonomiya na lumago. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. 3 individual ang naiulat na nasawi sa epekto ng bagyong Quiapo at Habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, ang mga naiulat na nasawi ay naitala sa Davao Region at Soc-Sargen at kasalukuyang sumasailalim pa sa validation. Isa naman ang naiulat na nawawala sa Soc-Sargen Region. Samantala, abot naman sa mahigit 41,000 na pamilya o mahigit 193,000 na individual mula sa 258 na barangay sa 7 rehiyon sa bansa ang naapektuhan ng sama ng panahon. Samantala, operational plans ng National Capital Region Command ng AFP kasado na ngayong araw ng SONA. Angel Garcia sa report. Handang-handa na ang National Capital Region Command ng Armed Forces of the Philippines sa suportahan ang National Capital Region Police Office upang matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos sa pagdaraos ng ika-5 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Sa pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police at iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Office of Civil Defense, ipinatutupad na ng NCRCOM ang kanilang operational plans at idineploy na ang mga tauhan sa mga mahahalagang lugar sa Metro Manila. Ayon pa sa NCRCOM, ganap na ring naitatag ang koordinasyon ng mga ahensya, komunikasyon at ang command and control mechanism upang matiyak ang mabilis at magkakaugnay na pagtugon sa anumang posibleng insidente. Bilang katuwang ng pamahalaan, sinabi pa ng NCRCOM na nagkatuon ito sa pagtulong sa NCRPO sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan habang sinisiguro ang kaligtasan ng mga dadalo at ng publiko. Tiniyak din ng komanda handa ang kanilang mga tauhan na tumugon sa anumang sitwasyon ng may profesionalismo, disiplina at pagsunod sa batas kasabay ng paggalang sa karapatan at kapakanan ng bawat Pilipino. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi siya magre-resign sa gitna ng mga espekulasyon na magbibitiw umano siya sa pwesto. Sa pakikipagpulong nito sa Filipino community sa London, sinabi ni VP Sara na hindi kailanman mangyayari na magbibitiw siya sa pwesto dahil magiging pagtataksil ito sa 32.2 milyon na bumoto sa kanya. Ayon pa kay VP Sara, maaaring gawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat para matanggal siya sa pwesto pero wala siyang balak mag-resign. Inihayag pa ni VP Sara na ang kanyang pangunahing prioridad sa ngayon ay ang pagpapatuloy ng trabaho ng Office of the Vice President at ang paghahanda ng kanyang legal defense para sa impeachment trial. Samantala, Malacanang umapela kay Davao City Mayor Baste Duterte na unahin ang mga binahang Davaoenyo sa halip na pamumulitika. Chanel Salazar sa detalye. Nanawagan ng Malacanang kay Davao City Mayor Sebastian Duterte na unahin ang kapakanan ng mga residenteng apektado ng pagbaha sa Davao City sa halip na batikusin ng administrasyon. Ito ang naging tugon ng Malacanang matapos banatan ni Duterte ang Administrasyong Marcos sa PDP Laban National Assembly. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kagagaling lamang umano ni Baste sa bakasyon
Ngunit sa halip na tutukan, ang kalagayan ng kanyang mga nasasakupan ay mas inuna pa nito ang pamumulitika. Sinabi rin ni Castro na kung sinusubaybayan umano ni Baste ang mga balita, malalaman nito ang mga programa at proyekto ng pamahalaan. Kaugnay naman na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iginit ni Castro na mandato ito ng Kongreso at walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa niya kung nais umanong tumakbong Pangulo ni VP Sara sa hinaharap ay mas makabubuting malinawan muna ang mga kinaharap nitong aligasyon kabilang usapin ng confidential funds at umano'y unexplained wealth. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Mari namang itinanggi ng Department of Foreign Affairs o DFA na bunga ng forced labor ang mga produktong gawa sa bansa kasunod ng ipinataw ng US na 12.5% tariff sa Pilipinas. July 24 nang magpatupad ang Amerika ng 10% at 12.5% tariff sa 60 mga bansa na anilay nabigo na ipagbawal ang pag-i-import ng mga produkto na bunga ng forced labor o sapilitang pagtatrabaho. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, matagal nang nagpo-produce ng produkto ang bansa kasama na ang ini-export sa US na hindi nakadepende sa sapilitang paggawa. Mayroon din anya mga batas ang Pilipinas na nagbabawal sa forced labor at patuloy nitong pinalalakas ang legal at institutional framework sa pamamagitan ng paglikha ng mga mekanismo na mag-iimbestiga at tutugon sa aligasyon ng forced labor sa mga locally produced goods sa bansa. Samantala, aksyon ng gobyerno sa lumalalang kalidad ng edukasyon at sitwasyon ng mga kabataan dapat ilahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA. Balita po magmumula kay Grace Mariano. Umaasa si House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Reneco na isa sa mga pangunahing babanggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ang tugon sa lumalalang sitwasyon ng mga kabataan sa bansa. Dismayado si Ko na kada taon ay may pangako ang administrasyon na paunlarin ang kalagayan ng edukasyon ng kabataan na hanggang ngayon ay hindi natutupad at sa halip ay palala ng palala ang krisis sa edukasyon na dama ng bawat kabataang estudyante. Binanatan din ni Ko na wala pang tunay na napapanagot mula sa mga sangkot sa korupsyon habang patuloy na naghahabol ng pananagutan ng taong bayan. Sa SONA ngayon ay irarampa naman ni Ko ang kasuotan na may disenyong nilikha ni Sofia Kabugoy mula sa Panday Sining UP Diliman at UP Artist Circle Sorority. Makikita sa painting, sa damit ni Ko, ang 3 kabataang binubuo ng estudyante, manggagawa at magsasaka at kanilang nilalabanan ang agila na kumakatawan sa imperialistang Amerika at buwaya na kumakatawan naman sa mga kurakot at kapitalista. Sa likod ng saya ni Ko ay nakapinta naman ang mga missiles, bumabagsak na mga pera at excavators na sumisimbolo sa gyera, korupsyon at environmental plunder. Ako si Grace Mariano ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, inihirit ng Transport Group na Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP na maitaas sa 15 pesos mula sa kasalukuyan 10 pesos ang per liter fuel subsidy para sa mga public utility vehicle o PUV sa gitna ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay ALTODAP President Boy Vargas, nagkaroon sila ng konsultasyon sa LTFRB kamakailan at tinanong sila ng ahensya kung mas nais ba nilang itaas sa 15 pesos ang per liter fuel subsidy o magpatupad ng pisong fare increase. Inihayag ni Vargas na mas gusto nila na itaas ang per liter fuel subsidy kaysa magpatupad ng taas pasahe. Sinabi naman ni Vargas na sakaling pagbigyan ng LTFRB ang kanilang hiling na 15 pesos per liter fuel subsidy ay umaasa silang palalawigin pa ito ng ahensya sa iba pang mga lugar upang mas marami pang driver ang makinabang. Sa iba pang balita, isang grupo ng energy advocate ang umapila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na resolbahin ang problema sa napakataas na halaga ng elektrisidad. Narito ang report ni Gina Mape. Hiniling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Grupong Ilaw Pilipinas na maging bahagi ng kanyang State of the Nation Address OSO na ngayong araw ang Consumer-Centered Energy Agenda para sa kapakanan ng publiko. Sa kanilang bukas na liham sa Pangulo, sinabi ng Ilaw
na dapat nakasentro ang agenda sa abot-kayang elektrisidad, maaasahang serbisyo, pananagutan at malawak na partisipasyon ng mga consumer sa pangangasiwa sa enerhiya. Nakasaad sa naturang liham ang paalala ng grupo sa naging 2025 SONA ang pagpapahalaga ng Pangulo sa enerhiya bilang pangunahing nagpapagalaw sa ekonomiya at kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Ayon sa ilaw, makalipas ang isang taon, nananatiling mahalaga ang prioridad na ito ng Pangulo, ngunit dahil sa mga naging suliraning pandaigdig na apektado ang lahat, ay kailangan ang mabilis na aksyon ng pamahalaan. Bagaman nila may government intervention, ngunit hindi sapat dahil patuloy na nagdurusa ang maraming Pilipino at mga negosyo sa napakataas na halaga ng elektrisidad sa bansa at palagiang interruption ng elektrisidad na nakakaapekto sa kabuhayan, edukasyon, healthcare at local economic activity. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 6 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rosemary Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Naguna ang yes vote sa isinagawang plebisito para sa ratifikasyon ng ordinansang nagtatakda ng bagong territorial boundaries ng 5 barangay sa lungsod ng Parañaque. Batay sa Certificate of Canvass of Votes ng COMELEC, mahigit 11,000 ang bumoto ng yes, habang mahigit 2,000 naman ang bumoto ng no. Sa kabuuang 79,251 na rehistradong botante, 13,873 ang aktwal na nakilahok sa plebisito na isinagawa noong July 25. Layunin ng ordinansa na baguhin ang umiiral na hangganan ng mga barangay sa Baclaran, Tambo, Dongalo, La Huerta at San Dionisio upang maisama at maipamahagi ang mga reclaimed na lupa at mapalawak ang kani-kanilang nasasakupan. Samantala, isa pang Metro News, zipper lane ipatutupad sa Commonwealth Avenue ngayong araw. Bunsod ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Detalye po ihatid ni John Bakiran. Magpapatupad ng zipper lane ng Quezon City Traffic and Transport Management Department o QCTTMD sa Commonwealth Avenue kasunod ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw, July 27. Sa abiso ng QCTTMD, ipapatupad ang zipper lane mula Elliptical Road o Pilcoa hanggang Sandigan Bayan at isa pang zipper lane sa Doña Carmen hanggang IBP Litex na layong bigyan daan ang mga sasakyan ng mga opisyal ng gobyerno at mga bisitang pupunta sa Batasang Pambansa Complex. Magtutulungan at nakaantabay naman ang mga tauhan ng TTMD Metropolitan Manila Development, Philippine National Police, Quezon City Police District, Presidential Security Group, QC Department of Public Order and Safety, Task Force Disiplina, QC Disaster Risk Reduction and Management Office, at Bureau of Fire Protection para matiyak ang seguridad at kaayusan ng daloy ng trapiko sa mga apektadong kalsada. Dahil naman sa inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue at sa paligid ng Batasang Pambansa Complex, pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito ng update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 75 centavos, nasa 70 pesos and 27 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos and 23 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 45 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrada Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng 9 p.m. July 26, 2026 draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 50, 11, 30, 44, 33, at 7. Muli ang winning number combinations ay 50,
11, 30, 44, 33, at 7. Mayroon itong jackpot prize na 159,512,434 pesos and 42 centavos. Sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 4, 10, 19, 14, 13, at 5. Muli ang lumabas sa kombinasyon ay 4, 10, 19, 14, 13, at 5. Mayroon itong jackpot prize na 91,161,911 pesos and 76 centavos. Mayroong isang maswerteng Lotto Better ang nanalo ng naturang premyo. Yan ang recap ng resulta ng July 26, 2026 draw ng Ultra Lotto 658 at Super Lotto 649 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para naman sa 9 p.m. jackpot estimates ngayong araw, 15 million pesos sa Mega Lotto 645 at 98 million pesos naman sa Grand Lotto 655. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Ako po sa Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, kasalukuyang pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang isang kakaibang planetary system sa Milky Way Galaxy na lubhang naiiba sa ating solar system at nagdulot ng kalituhan sa mga eksperto kung anong tamang katawagan ang dapat gamitin dito. Ang nabanggit na system ay matatagpuan sa tinatayang 71 light years ang layo mula sa Earth at binubuo ito ng isang red dwarf star na may sukat na humigit kumulang 40% ng mass ng araw na iniikutan ng isang brown dwarf o isang celestial object na nasa pagitan ng pagiging planeta at bituin. Ang nakakamangha rito, ang mismong brown dwarf na ito ay iniikutan naman ng isang gas giant na kasing laki ng Jupiter. Nadiskubre ang kakaibang system na ito sa tulong ng Very Large Telescope ng European Southern Observatory na nakabase sa Chile. Dahil sa kaanyuan nito, nahihirapan ng mga astronomer na ihanay ito sa tradisyonal na kahulugan ng mga buwan o planeta. Ayon sa mga mananaliksik, ang naturang body na umiikot sa brown dwarf ay maaaring tawaging exosatellite o exomoon, ngunit hindi ito tulad ng mga karaniwang buwan sa ating solar system na binubuo ng bato o yelo dahil may sukat at masang object na ito na halos katumbas ng 70% ng Jupiter na pinakamalaking planeta sa ating solar system. Inilarawan ng mga siyentipiko ang pagkakatuklas na ito bilang pagbubukas ng isang Pandora's box sa scientific community dahil sa kakaibang katangian nito. Sa ngayon, patuloy pang sinisiyasat ng mga astrophysicists sa pamamagitan ng mga theoretical model kung paano nabuo ang ganitong uri ng kakaibang planetary system sa ating kalawakan. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, gold artifacts na nadiskubre sa isang Byzantine-era ship na katulong upang matukoy ang sakay nito. Detalye po yung hatid ni Mika Fajardo. Natuklasan ng mga archaeologists na ang isang barkong mula sa panahon ng Byzantine Empire na natagpuan sa ilalim ng dagat malapit sa isla ng Milet sa Croatia ay posibleng may sakay na isang mataas na opisyal at kanyang entourage batay sa mahalagang gintong alahas na narecover mula sa paglubog nito. Ayon sa Croatian Conservation Institute, ang barko ay tinatayang lumubog noong ika-7-8 siglo at naglalaman ng mga gintong barya mula sa dinastiya ni Emperador Heraclius, mga mamahaling bakal na may ruby, emeralds at perlas, at isang gintong singsing na may larawan ng emperador. Dagdag pa nito, ang naturang singsing ay hindi sinusuot ng karaniwang tao, kaya pinaniniwala ang may mataas na katungkulan ng sakay ng barko. Mahigit 600 grams na ginto ang narecover mula sa barko matapos ang paglilinis at restoration, na pinakamalaking koleksyon ng gintong natagpuan sa isang shipwreck sa buong Mediterranean. Ayon naman kay Stanford University Archaeology Professor Justin Leidwanger, ang naturang shipwreck ay isa sa pinakamahalagang tuklas para sa pag-aaral ng pagbagsak ng Byzantine Empire at ng pagbabago mula sa huling yugto ng Roman Empire patungo sa medieval era. Dating nangungunang imperyo ang Byzantine Empire sa silangang bahagi ng Mediterranean, ngunit pagsapit ng unang bahagi ng ika-8 siglo ay humarap ito sa matinding kaguluhan at unti-unting nawala ng mga nasasakupang teritoryo.
Ako po si Mika Fajardo ng DWWW-774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa nanguna sa US Singles Chart ang 1974 song na ito ng American singer-songwriter na si John Denver. Ano ang awiting ito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Monday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, July 27, taong 1974, nanguna sa US Singles Chart ang awiting Annie Song ng American singer-songwriter na si John Denver. 2 linggong nanatili sa number 1 spot ang kanta. Ang Annie Song ay lead single ng 8th studio album ni Denver na may titulong Back Home Again. Nirelease ito noong June 1974 sa ilalim ng RCA Records. Maliban sa US Singles Chart, nanguna rin sa Easy Listening Chart ang awitin at naranggo rin sa Billboard sa ika-25 pwesto bilang isa sa Songs for 1974. Isinulat ni John Denver ang Annie Song habang umakyat sa isang ski lift at na-inspired sa natural na ganda ng Aspen, Colorado. Ang Annie Song ay isang 10-minute tribute song para sa kanyang may bahay na si Annie Myrtle matapos ang kanilang pansamantalang paghihiwalay. At yan, hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW-774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, ang hotel na matutuluyan ng isa sa pinakahipinaghahandaan kapag magta-travel o mamamasyal. Pero ingat lang mga kanyusik sa pagbubook online dahil baka matulad po kayo sa isang netizen na napagkamalang hotel ng isang city jail. Kinaaliwan po ngayon sa social media ang post ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Baguio City Jail Female Dormitory kung saan shinare nito ang shot ng isang netizen na nag-i-inquire sa kanilang page kung may available pang units. Agad namang sumagot ang admin ng kanilang Facebook page at nilinaw na kulungan iyon ng mga babae. Nagsorry naman po agad ang netizen. Sa isa pang Facebook post ng Baguio City Jail Female Dormitory, pabiro po nitong sinabing fully booked na sila kaya wag nang mag-inquire. Pero maaari naman daw pong bumisita sa kanila upang makabili ng livelihood products sa mga persons deprived of liberty, gaya po ng bayong, bead crafts, made-to-order na bread and pastries, peanut butter, at marami pang iba. So, basahin niyo po munang mabuti, no? Yung Facebook page bago po ninyo i-message at mag-inquire. Siguro nabasa niya lang, partner, yung dormitory. Hindi ko naghahanap din siya na matutuluyan eh. Oo. As in dorm. Yes. Yun yung pagkakaintindi niya. Sa Baguio kasi, lalo na kapag halimbawa, last minute na yung paghahanap mo ng matutuluyan. Halimbawa, bukas na kagad or kahit next one week. day lang. Oo, or next week na yung stay mo. Medyo mahirap nang maghanap kasi fully book na halos lahat eh. Kaya siguro, hanap na lang siya, message ng message. Ang hindi niya na naisip na baka nakulungan pala itong mini-message na niya. So, ingat-ingat mga kanyusik, no? Double check nyo po, baka mamaya city jail na pala yung nami-message ninyong na pag-i-inquirean ninyong pagsustayan. So, yan po mga kanyusik ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Lunes. At bago po tayo magtapos sa ating balitaan, narito po muna ang ating katanungan ngayong araw po ng Lunes para po sa ating programa, ang opinion mo, opinion ko. Out of touch nga ba ang gobyerno sa ordinaryong Pilipino? Ulitin ko po, out of touch nga ba ang gobyerno sa mga ordinaryong Pilipino? So para po sa inyong mga kasagutan, ang ating pong tax line 0929-321-8738. Ulitin ko po, 0929-321-8738. At maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Iyon pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, July 27, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.